Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Isaiah, chapter 1, verse 6 hanggang 8. Pagkatapos ay may isang serapin na sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi. Pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. So, pag-aralan po natin ngayon yung pagiging world changer. Siguro sa nakikita po natin sa mundo ngayon, nababahala rin po tayo sa nangyayari. Mayroon po mga problema na lumalaganap, katulad po ng sakit, pandemya, karamdaman, at kung ano-ano pang kasama ang nakikita natin. May mga nagbabantang digmaan, at para bagang ang mundong ito ay papagulo ng papagulo. As a believer of the Lord Jesus Christ, desire po natin na magamit ang ating mga buhay sa pamamagitan po ng pangangaral ng mabuting balita. Kaya lang po, katulad po ni Isaiah dito sa mga talatang binasa natin, tayo po'y nalilimitahan Marami po tayong hesitancy at nakikita po natin yung mga hadlang na para bagang ito yung mga bagay na nagiging balakid upang magawa natin ito, bagamat gusto nating ipagamit ang ating buhay sa ating Panginoon. At katulad po ni Isaiah, nakita niya yung sarili niya, katulad niya rin yung mga taong pangangaralan niya Dati siyang makasalanan, iniisip niya marahil tatanggapin ba ako nitong mga taong ito? Dati naman akong kabilang sa kanila. Parang ganun din po tayo, yan yung mga struggles natin na minsan sabihin na lang natin, ay bahala na, gamitin na lang ni Lord ako sa simpleng paraan at kung paano gagamitin ng Panginoon yung buhay ko ay yun na lamang ang aking ilalaan sa Kanya. Pero alam niyo po ba na sa Bible po tinatawag tayong mga world changers, witnesses po, sabi sa Acts chapter 1 verse 8, to the outermost part of the earth. At gusto isend tayo ng Lord sa iba't ibang bahagi ng mundo o even dyan sa lugar na kinalalagyan mo, gustong gamitin ng Lord ang buhay mo bilang patotoo kasi tayo pong gagamitin niya para magkaroon po ng kaganapan yung kanyang plano dito sa lupa na maipangaral po ang mabuting balita. At katulad po nung pinag-aralan natin kanina, marami tayong hesitancy. Papaalala ko lang po sa inyo yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 hanggang 28. Sabi po diyan, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. So dito makikita niyo pala ang Diyos pala kumakasangkapan po ng tao. Hindi dahil sila ay marunong, makapangyarihan, maharlika. At alam niyo naman din po sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, marami rin namang mga taong katulad na binabanggit po dito na marurunong, makapangyarihan at maharlika. Masasabi nating mga prominenteng tao. Pero bakit pinili ng Panginoong Hesus gamitin po yung mga ordinaryong tao para gawin niyang mga alagad at gawing tagapangaral ng kanyang mabuting balita? Kasi unang-una po dapat makita po natin doon sa Luke chapter 6 verse 40, ang problema po ay hindi doon sa atin, kundi kailangan po tayo maturuan po ng Panginoon. So sila, yung mga disciples po, they are with Jesus. Yun po sinasabi ng Acts chapter 4 verse 13. Nakasama nila ang Panginoong Hesus. In other words, they were trained by the best teacher. Sabi po sa Luke 6:40, a student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. Tandaan po natin, ang nagtuturo po sa atin, walang iba kundi ay ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng kanyang salita. At kung tayo po ay matuturuan ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Biblia, matutularan po natin ang buhay po ng ating tagapagturo. Ganun po nangyari sa mga disciples. Mahusay po yung kanilang naging teacher. Kaya nagawa po nila yung kanilang dapat gawin. Number 2 po, ito mahalaga sa atin. Huwag niyo po muna isipin yung mission o kung saan kayo dadalhin ng Panginoon, sino yung pangangaralan ninyo. Hingin niyo muna na kayo turuan ng Panginoong Hesus sa kanyang salita. Pangalawa,
puspusin nawa tayo ng Espiritu Santo. Kasi ang sikreto po ay itong mga disciples, they were empowered and filled by the Holy Spirit. Doon tayo mag-concentrate, yung puspusin muna tayo ng banal na Espiritu. Hingin natin sa banal na Espiritu na punuin niya yung ating buhay. At alam niyo po sa John chapter 3 verse 34, sabi po diyan, for the one whom God sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. Dito makikita niyo po, binibigay pala ng banal na Espiritu yung kapangyarihan niya sa mga taong nagdi-desire na mangaral po ng salita ng Diyos, na magpagamit ang kanilang buhay. Yun lamang hinihingi ng Diyos kay Isaiah. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa kanya, sino ang aking ipadadala? Sabi ni Isaiah, here am I, Lord, send me. Sana ganun din yung ating pagtugon sa Panginoon, at ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kakayahan upang ikaw ay mangaral, magbahagi ng mabuting balita. Pangatlo po, itong mga disciples, they became passionate in advancing the kingdom of God. Yun ang naging passion nila sa mundong ito. Alam niyo, tayo po marami tayong trabaho, marami tayong ginagawa, pero wag natin aalisin yung passion natin na paglingkuran ang paghahari ng Diyos. At sa Matthew chapter 9 verse 35, pinakita ni Lord yung principle na po na ang Panginoong Jesus po nangaral siya, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagturo siya sa mga lugar na kanyang pinuntahan. At nung nakita niya yung maraming tao, sabi po doon sa verse 36, meron siyang compassion para sa kanila. Sobra po yung habag na nakikita niya. Kaya yun po pala ang fuel para tayo gamitin ng Panginoon. Makita natin yung tao sa kanilang kalagayan na nahihirapan sa buhay dahil sa kasalanan. Kaya sabi doon sa verse 37 and 38, manalangin daw po tayo na magpadala ang Diyos ng manggagawa. So dito napakahalaga. Unang-una po dapat maging passionate po tayo sa tao. Kailangan makita natin na kailangan nilang makarinig ng mabuting balita. Kaya kahit saan tayo naroroon, maging sa trabaho natin, sa eskwelahan, sa ating neighborhood, sa ating community, pwede nating ibahagi ang mabuting balita. At hindi po kailangan maging pastor kayo, manggagawa ka agad sa simbahan. Nasa passion niyo po. Doon po nakasalalay. Ito po yung fuel para gamitin ka ng Panginoon sa buhay na ito. Okay? At panghuli po, ang mga disciples, they solely relied in the power of prayer. Kaya doon sa Acts chapter 4 verse 29, nais nila ipangaral yung salita ng Diyos with boldness. Nanalangin sila. Kita niyo po nagagawa ng pananalangin. Ano po? Yung mga imposible ay nagagawa po natin. At sabi sa Acts 4:31, as they prayed, the place was shaken. At yung mga apostle po, sabi po sa verse 33, they testified about the grace of our Lord Jesus Christ, na ipangaral nilang makapangyarihan ang salita ng Diyos. So, minsan po, ginagawa natin kasi itong mga bagay na ito sa sarili nating lakas. Napakasimple lamang po ang gusto ng Panginoon. Unang-una, magpaturo tayo sa Kanya. Aralin muna natin po yung mga aral ng Panginoon. Pangalawa, hingin natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangatlo, i-develop natin yung passion sa mga tao na ma-reach out natin sila. Yun lang po, sapat na po yun. At higit sa lahat, manahan tayo sa kapangyarihan ng pananalangin. So again, to si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.